Pumunta kami ni Nathan sa gitna para magpasalamat sa mga dumalo. Thank you everyone for coming, gusto naming magpasalamat na mag-asawa sa inyo, for always being supportive. Our friends and family, thank you sa inyo. Pumalakpak naman ang lahat ng bisita. And of course, everyone here knows that my wife is pregnant. We want to share the good news to all of you. Tumingin sa akin si Nathan at ngumiti. I will be expecting not one, huminto muna ako, at lahat sila ay nakatutok ang atensyon sa akin not two. I heard gasps everywhere. Bought 3 babies. Triplets. Masayang sabi ko. Everyone stood up and clapped their hands for us. Bumati ang lahat sa amin, at sobrang saya namin ni Nathan. After some picture taking ay kanya-kanya ng kuha ng pagkain ang mga bisita. Lumilibot naman kami ni Nathan sa mga table, nang biglang may tumawag sa kanya. Floyd, masayang sabi ni Nathan, nang makita ang bagong dating. Kumusta, bro? Sabi nito, at agad na nagyakapan ang dalawa. Heto, family man. Sagot naman ni Nathan. Tinapik pa siya ni Floyd sa balikat. That is good. By the way, nasaan ang mga pamangkin ko? Tanong nito, kaya naman tinawag ni Nathan ang kambal. Pinakilala niya kay Floyd ang mga bata, and the kids are happy to meet him. Tito Floyd, are you going to stay here? Tanong ni Mitchell. Nasa mesa na kami at kumain na din ng dinner. Tito has work, buddy. But don't worry, I will visit you often, okay? Pangako nito sa bata, kaya napayes naman si Mitchell. Nagpaalam ang kambal na aakyat muna sa rooms nila, kaya pinasamahan ko naman ito sa mga yaya nila. Puro matatanda na kasi ang nandito, at wala silang makalaro kay baka bored na sila. Nagsimula naman mag-inuman ang ilang bisita. Hindi naman masyado uminom si Nathan, dahil naisip niya siguro na buntis ako. Nasa isang mesa sila, at for sure business na naman tiyak ang topic, lalo at nandoon si Daddy. Kumusta naman ang project, France? Pasensya ka na, at hindi ako nakakapunta doon. Ayaw pa kasi ni Nathan, sabi ko kay France, okay lang yun, ma'am. The project is doing fine. France assured me. Salamat France. Thank you din team. Sabi ko naman sa mga arkitekto ko. Habang nagkukwentuhan, ay bigla akong nakaramdam ng kaba at pumasok sa isip ko ang kambal. Okay ka lang? Tanong ni Nadia habang uminom ng wine. Napatayo ako bigla dahil lalong tumindi ang kaba ko. Puntahan ko lang ang kambal, pinilit kong magpakahinahon, pero alam kong halata iyon ni Nadia. Naramdaman ko ang pagsunod ng tatlo sa akin, habang papasok ako ng mansion. Agad akong umakyat sa taas at pumasok sa kwarto ni Megan, pero walang tao doon. Pinuntahan ko ang kwarto ni Mitchell, pero wala din ito. Megan, Mitchell, pakiramdam ko talaga may hindi magandang nangyayari. Nakita kong pumasok uli si Nadia sa kwarto ni Megan, at narinig namin ang malakas na boses niya. Napasunod kami doon, at nakita namin na nakatali ang mga yaya ng kambal, at may pakang tape sa bibig. Agad silang kinaligan ni Nadia at Hazel. Nasaan ang mga anak ko? Nanginginig na tanong ko sa kanila. Ma'am, may pumasok po dito na 2 lalaki. Nakasuot po ng uniform ng waiter. Hindi po kami nakapanlaban, dahil tinutukan po kami ng baril. Sabi ni Yaya Gina. Napaupo ako pero agad akong inalalayan ni Tanya. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw ko habang pilit akong pinapakalma ni Nadia. May pinaamoy po sila sa mga bata, at nang mawalan po ng malay, itinali po kami at kinulong sa banyo. Sunod-sunod na ring pumasok si Nathan at ang mga kaibigan nito, kasama na si Zeus. Marahil ay tinawag ito ni Hazel. Agad siyang lumuhad sa harap ko. Nathan, ang mga anak ko ibalik mo sa akin mga anak ko. Parang awa mo na, halos mag-hysterical na ako. Calm down. Please baby calm down. Nagpapatawa ba siya? Paano ako kakalma nawawala ang mga anak ko? I'll check the area. Presinta ni Zeus at sumama naman sa kanya si Hazel. Narinig ko ang mga pag-uusap nila at pati si Daddy Norman, ay may mga tinawagan na din. Iyak ako ng iyak. Saan nila dinala ang mga anak ko? Sino ang may gawa nito? Rian, buntis ka. Huwag mong kakalimutan. Huwag kang mag-aalala, hahanapin natin ang mga bata. Pangako naman ni Nadia. Andrea,
Ikaw na magpaliwanag sa mga bisita. Utos ni Nathan sa kapatid niya, at agad naman itong sumunod. May control room ba ang si Sivs dito? Tanong ni Nadia. Tumayo si Nathan at kinuha sa kwarto namin ang laptop, kung saan nakakonect ang lahat ng security cameras sa mansion. Agad iyong pinakialam ni Nadia, pero napabuntong hining ito. They deleted the footages. Malungkot na sabi nito, lalo akong napaiyak. Nathan, hanapin mo sila please. Baka natatakot na ang mga anak natin. Panipi. Niyakap ako agad ni Nathan. Okay baby, just please, calm down. Baka mapano ka naman. Magtutulungan tayo, hahanapin natin sila. Nakabalik na si Zeus at Hazel mula sa labas, kaya napatingin ako sa kanila. Sa likod sila dumaan. May nakita akong skid marks ng kotse doon. Planado ang lahat, since nagpanggap na waiter and abductors. Itinapat talaga nila na may okasyon. Balita ni Zeus, tulungan niyo kami, please. Ibalik niyo sa akin ang mga anak ko. Nagsimula na naman akong mag-hysterical, habang si Nathan ay pinapakalma ako. Aalis na kami ni Hazel. We will track them. Babalitaan ko kayo agad. Palm naman ni Zeus. Please, nanghihina kong sabi. Tumayo ako at niyakap naman ako ni Hazel. Ibabalik natin sila. Gagawin ko ang lahat. Pangako nito sa akin. Nang kumalas siya ng yakap sa akin, ay unti-unting nanlabo ang paningin ko. I can hear them calling me but everything went black. Megan, Mitchell, nasaan kayo? Bigla akong bumalikwas ng bangon, pagdilat ng mga mata ko. I was hoping it was just a nightmare, pero nang makita ko ang mga tao sa kwarto, ay naisip ko na hindi ito panaginip lang. Nasa tabi ko si Mama Annabelle, and she is holding my hand. Maybe she used the elevator para makaakyat siya sa kwarto ni Megan. Mama, I started to cry nang maisip ko ang nangyari kanina lang. Kumikilos na ang organisasyon iha. Mahahanap natin ang mga apo ko, pinapangako ko yan. Mariin ang tinig ni Mama, at alam ko na galit din ito sa mga nagaganap. Pumasok naman si Nathan na may kausap sa telepono, at nang magtama ang paningin namin, at nagpaalam naman siya dito. Baby, how are you feeling? Wala bang masakit sa'yo? Tanong ni Nathan, but I just shook my head. Ano ang silbi ng mga security mo dito, Nathan? Bakit nakapasok ang mga taong yun sa bakuran mo? May sambat ang tinig ko at agad naman akong sinaway ni Mama, habang nanatiling tahimik si Nathan. Anak, wala namang may gusto sa nangyari. Ang kailangan natin ngayon, ay magtulungan at hindi magsisihan. Napaluha ako sa sinabi ni Mama. Maaring bagzo lang ng damdamin, kaya ko yun nasabi sa asawa ko. I'm sorry, sabi ko. Lumapit naman si Nathan at niyakap ako. It's okay, baby, I understand. Nagkulang din talaga ako, he humbly said. Ma'am, excuse me po, nagri-ring po ang phone nyo, sabi ni Yaya Gina. Agad akong tumayo sa kama at kinuha iyon. Baka ito na ang mga walang hiyang dumukot sa mga anak ko. Pinindot ko ang loudspeaker, then Nadia instructed the other to keep quiet. Hello, naiiyak na sagot ko, pero pinilit kong tatagan ang boses ko. Kumusta ka na, Shira? Malalim ang boses ng lalaking kausap ko sa telepono. Hindi ko maisip kung kaninong boses ito, dahil hindi siya pamilyar sa akin. Sino ta? Tanong ko dito. Anong kailangan mo? Narinig ko ang pagtawa nito ng nakakaloko. Wala akong kailangan sa'yo, pero ikaw, meron. Mapanuyang sagot niya. Mommy, Daddy, muntik akong mabuwal, nang marinig ko ang munting tinig ng mga anak ko. Ay nalalayan agad ako ni Nathan, sa kanya kinuha ang phone. What do you want? Tanong ni Nathan, Mr. Escalantes. Nandyan ka pala. Sabay tawa uli ng malakas. Wag na wag mong sasaktan ang mga anak ko. Sigaw nito sa kausap. Easy, easy. Wala akong ginagawa sa mga anak mo. Hindi ko naman sila kailangan eh. Sagot nito. Ano bang gusto mo? Sabat ko uli sa usapan nila. Simple lang, Shira. Ikaw kapalit ng mga anak mo, how is that? Tanong pa niya, kaya napakuyom ang kamay ng asawa ko. I will never give you my wife. Matigas na tutol ni Nathan. Ayaw mo. Okay, sige. Abangan nyo na lang ang pira-pirasong katawan ng anak nyo, okay? Galit na banta ng lalaki, kaya inagaw ko mula kay Nathan ang telepono.
Sasama ako sayo. Matigas na sagot ko. Ryanel, sabay-sabay na sigaw ni Nathan, Mama at Tanya. Good. Madali ka palang kausap. Sabi pa nito. Nidulo ng buhok ng mga anak ko, huwag na huwag mong sasalingin, kung hindi sinisiguro ko sayo papatayin kita. Pakiramdam ko nagbalik sa katauhan ko si Shira. Hindi ako papayag na masaktan ang mga anak ko. You have my word. Hindi ko sasaktan ang mga anak mo, just be sure na darating ka sa address na ibibigay ko sayo. Sagot nito at saka naputol ang linya. Hello, pero wala na akong kausap. I dialed the number again, pero nakapatay na ito. Hindi ko matrack ang tawag. It's burner phone I guess. Frustrated ang tinig ni Nadja. Hindi ka pupunta, matigas na sabi ni Nathan. Kailangan kong pumunta para sa kaligtasan ng mga anak ko. Paliwanag ko sa asawa ko. At paano ka? Magagawa mo bang iligtas ang sarili mo? Galt na sabi niya sa akin. Nathan, wala tayong choice. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ang importante, mailigtas ko ang mga anak ko. Buo na ang pasya ko. I need to do this. Sasama kami. Tatawagan ko si Hazel. Sabi ni Nadja. Narinig ko ang pag-beep ng phone ko. Senyales na may pumasok sa mensahe. Binuksan ko ang message at binasa ang nakalagay na address kung saan ako pupunta. Nakalagay din na mamayang alas 12 ng gabi ang pagkikita namin. 3 oras mula ngayon. No police. Just you and me. Nakalagay pa sa message. Pinigil ko ang maiyak dahil sa ngayon, kailangan kong maging matatag. Para sa mga anak ko. Pumunta agad ako sa kwarto, para magbihis ng damit. Hindi ako mapipigilan ng mga ito sa kagustuhan kong iligtas ang mga anak ko. Ryan please. Kasunod ko naman si Nathan. Humarap ako dito at ngumiti. Ililigtas ko ang mga anak natin Nathan, my tears rolled down my face, at agad akong niyakap nito. Take care of them okay. Naramdaman ko ang pagyugyug ng balikat ni Nathan. We need to be strong. Tell them that I love them so much, sakaling hindi na ako makabalik. Bulong ko dito kaya lalo itong napaiyak. I can't do this baby. He pleaded but I just wiped his tears away. Be strong, para sa atin. At kung hindi na ako makakabalik, ikaw na ang bahala sa kambal. Bilin ko dito, hinalikan ko si Nathan. I don't want to think that this will be our last kiss but if it is, wala akong magagawa. I love you, Nathan Escalantes. Bulong ko dito, hindi si Nathan makasagot, at niyakap na lang ako ng buong higpit. Sasama ako, buong tapang niyang sabi, hindi ka nila pwedeng makita. Kung gusto mo kina Nadja ka sumama, pasya ko. Ayaw kong ilagay sa peligro ang mga bata, at ang makitang kasama ko si Nathan, ay maaring maging mitya ng panganib para sa mga anak ko. Lumabas kami ni Nathan, at nakaabang na si Nadja at Tanya. Kausap ko na si Hazel. We will track you, sabi ni Nadja sabay suot sa Alden ng hikaw na gamit namin dati. Niyakap ko sila ng mahigpit ni Tanya. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ko sa kanila. Don't you dare, Ryan. Galit na sabi ni Nadja. Babalik ka at aalagaan mo pa ang pamilya mo. Agad ko ring pinuntahan si Mama sa kwarto ni Megan. Mama, thank you for everything. Mahal na mahal po kita. I heard Mama cried. Alam kong matapang siya, kagaya ng pagpapalaki niya sa amin, pero ngayon, she cried para sa akin. Bumalik ka. Magagalit ako kapag hindi umuwi. Bilin niya sa akin. Tumango na lang ako, kahit hindi ko din sigurado, kung ano ang magiging kapalaran ko. Malapit na ang oras, kaya naman nagmadali na akong umalis. Hindi na ako lumingon sa mga tao sa likod ko. Ayokong makita ang lungkot sa mga mata nila. Dinala ko ang kotse ni Nathan. Hindi ako pwedeng magdala ng driver. Nakaalais na ako ng bakuran, nang marinig ko ang tinig ni Nadja. We will follow you, sabi nito. Hindi na ako nagsalita, at nanatiling nakafocus sa daan. Nagring naman ang phone ko, at agad kong isinuot ang earpods ko. Hello, sigurado ka bang wala kang kasama? Tanong ng lalaking kausap ko kanina. Mag-isa lang ako. Buong tapang kong sagot that's good. Pumunta ka sa address na sinabi ko. From there, makikita mo ang mga anak mo. Utos nito sa akin. Paano ako nakakasiguro na tutupad ka sa usapan?
Tanong ko dito, paano ko iligtas ang mga anak ko? Wala akong interes sa mga anak mo. Ikaw lang ang kailangan ko, Shira. Sundin mo ang utos ko, makakauwi ng safe ang mga anak mo sa asawa mo. Namatay na ang linya, kaya naman nagpatuloy na ako sa pagdadrive. Sanay na kami sa ganitong galawan, at alam ko na nakasunod na sa akin ang mga kaibigan ko. Eksakto 12:00 nang marating ko ang isang lumang bahay, kung saan ako pinapupunta ng kausap ko. May phone rang kaya agad ko iyong sinagot. Bumaba ka na dyan at pumasok ka. Agad akong bumaba, habang hawak ang phone ko. May sumalubong agad sa akin na lalaki na may hawak na baril. Kinapkapan ako at nang wala silang makuha, ay tinutok ang baril sa akin. Pasok. Bulyo niya sa akin kaya sumunod na lang ako. Pagpasok sa bahay ay agad kong nakita ang mga anak ko. Nakaupo sila sa silya at nakatali, kaya agad akong lumapit para yakapin sila. Mommy, Mommy, palahaw ni Megan, at halata ang takot sa kanya. Si Mitchell naman ay tahimik at halatang nakikiramdam sa paligid. Pakawalan mo sila, nandito na ako, sigaw ko. Shira, 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 lumabas mula sa isang silid ang isang lalaki. Pamilyar ang boses at build niya, pero dahil nakamaskara ito ay hindi ko makita ang mukha niya. Sino ka? Tanong ko agad dito. Makikilala mo din ako, Shira. Sa ngayon kailangan na nating umalis dito. Nilapitan ako nito at hinayla ang kamay ko. Teka, paano ang mga anak ko? Pigil ko sa kanya. Di may iwan sila dyan. Susunugan ko ng buhay. No, no, sigaw ko habang narinig ko ang tayek ni Megan. Pilit akong kumawala para maiakap ko ang mga anak ko. Pilit akong inilayo sa mga anak ko, at sa pilitang inilabas ng bahay ng mga lalaki. Maawa ka sa mga anak ko. Pakiusap ko sa kanya. Ako na lang ang patayin mo please, huwag sila, mga bata lang sila. Don't worry, darating din tayo dyan. Sa ngayon, manunood muna tayo ng isang magandang palabas. Anito at saka inutusan ang 3 tauhan niya. Simulan nyo na. No, no. Sigaw ko habang binubuhusan nila ng gasolina ang buong bahay, tawa naman ng tawa ang lalaki na akala mo baliw. Nagpatuloy ako sa pag-iyak at pagmamakaawa, pero nanatili siyang bingi sa pakiusap ko. Nagsimula ng sindihan ng mga lalaki ang bahay, at wala akong magawa kundi ang panoorin ito, habang unti-unting nilalamon ng apoy ang bahay. Hindi nagtagal ay biglang bumulagta ang 3 lalaking, kasama ng taong may hawak sa akin. Alam kong nasa paligid na sila Nadia. Niloko mo ko, sigaw nito sa akin, at saka ako binigyan ng malakas na sampal. Natamba ako pero agad kong niyakap ng kamay ko ang tiyan ko, para maprotektahan ang nasa sinapupunan ko. Ikaw ang hindi tumupad sa usapan. Sigaw ko. Agad niya akong hinablot at sapilitang isinakay sa kotse. Kailangan kong sumunod, dahil ayokong mapahamak ang mga anak ko. Malakas ang kutob ko na nakaligtas sila Megan at Mitchell mula sa sunog. Flashback. Tinakbo ko ang mga anak ko at niyakap sila. Hindi na malaya ng mga tao sa paligid ko, na may nakatago akong kutsilyo sa sleeves ng jacket ko. Isa ito sa mga natutunan ko sa organisasyon. Habang pinapakita kong takot na takot ako sa bantang susunugan sila, ay paimpol kong kinalas ang pagkakatali nila. Hindi naman iyon ganun kahigpit, kaya nagawa kong putulin ng mabilis. Yamakap ako kay Mitchell, dahil nakita ko ang pinto sa gawing likuran. The moment Mommy and these men step out of the house, take Megan and run okay. Use the back door. Bulong ko dito. Tumango ito at hindi inalis ang kamay sa likod, para magmukhang nakatali pa din sila. Matatalino ang mga anak ko. Alam ko na makakaligtas sila. Hinalikan ko si Megan, saka ko pasimpleng ikinapit sa damit niya ang tracking device ko. Don't lose this. Daddy will find you with that. End of flashback. Saan mo ako dadalhan? Sigaw ko dito pero nanatili lang itong tahimik. Kung hindi lang ako buntis, kanina pa ito nakabulagta sa akin, pero dahil iniisip ko ang kalagayan ko, kailangan kong mag-ingat. Ilang oras na kaming tumatakbo, at hula ko ay nasa labas na kami ng Maynila. Agad nitong tinanggal ang maskara niya kaya agad ko siyang nakilala. Floyd, surprise. Nakangisi niyang sabi niya, how dare you? Hindi ko mapigil ang magalit. Mga kadugo mo sila. Bakit mo sila sinaktan?
Wala akong kadugo ni isa sa mga bata na yan. Alam mo ba yun? Nagdilim ang mukha niya, habang patuloy sa pagmamaneho. Hindi Escalantes ang daddy ko. Peke siya. Kaya peke din ako. Kaya nga ni hindi man lang kami pinamanahan eh. Kasi peke kami. Tumawa siya at kulang na lang mabingi ako. Ano ang pakiramdam ha, Shira? Ano ang pakiramdam ng mawalan ng anak? Ganyan ang sakit na naramdaman ko, nang patayin mo ang ama ko. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Siya ang nagtangka sa buhay ko, at malas niya dahil hindi siya nakaligtas sa planong siya mismo ang gumawa. Bulyo ko dito. Pinatay mo siya. Sigaw niya. Siya ang pumatay sa pamilya ko. Mas malaki ang kasalanan niya sa akin. Walang kwentang tao ang tatay mo. Balik ko kay Floyd kaya lalo siyang nagalit. Sinampal niya uli ako, at sa lakas noon ay kulang na lang mawalan ako ng malay. Nang makabawi ako, ay agad kong inilabas ang patalim sa manggas ng jacket ko. Nang makahanap ako ng tiyempo, ay agad ko siyang inundayan ng saksak sa hita. Hiyaw niya kaya agad niyang inihinto ang sasakyan. Pagharap ng mukha niya ay agad ko siyang sinuntok sa ilong. Malakas iyon dahil nasaktan siya. Nakapikit siya sa sakit, kaya isa pang saksak ang ibinigay ko sa tiyan niya. Hindi naman siya mamamatay sa mga iyon, pero sapat na para maparalisa siya at nang makatakas ako, namilipit siya sa sakit. Hinawakan ko ang ulo niya, at buong lakas na inihampas sa manibela. Nawalan ito ng malay kaya agad akong lumabas ng sasakyan, at tumakas. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta lakad takbo ang ginawa ko, habang nagdadasal na huwag sanang maapektuhan ang mga baby ko sa tiyan ko. At dahil madilim, hindi ko namalayan ang parteng tinakbuhan ko. Nadulas ako at gamulong pababa. Lord help me. Dalangin ko habang yakap ang tiyan ko. Naramdaman ko ang pagbagok ng ulo ko isang bato, at doon tuluyan na akong nawalan ng malay. Ang huling nakita ko ay ang mga mukha ng mahal ko sa buhay. Masakit ang ulo ko nang magising ako. Hindi pamilyar sa akin ang lugar, at nakaramdam ako ng takot. Nasaan ako? Teban. Narinig kong sumisigaw ang isang babae. Gising na siya. Napaungol ako sa sakit ng ulo ko, at nang magpilit akong bumangon, ay nakaramdam ako ng hilo. Huwag mo na munang piliting bumangon. Mahiga ka lang muna, anak. Utos nito at saka ako ay nalalayang mahiga. Nasaan po ako? Tanong ko sa kanya. Nakita ka ng asawa at anak ko na walang malay sa may daan. Mukhang nahulog ka sa libis. Wala naman kaming pera, kaya inuwi ka na lang nila dito, tutal marunong naman akong manggamot. Matagal na ho ba ako dito? Tanong ko habang nililibot ang mata ko sa kabuuan ng kubo, 1 linggo na, anak. Sabi ko nga sa asawa ko, magpunta na kami sa mga pulis, pero kasi natatakot kami, at baka mamaya mapagbintangan pa kami. Paliwanag nito, ano bang pangalan mo anak? Tanong niya sa akin, pero wala akong maisagot. Pumasok na din ang isang lalaki na sa hula ko ay asawa niya, at isang binatilyo na siguro ay anak nila. Naku salamat naman sa Diyos at gising ka na. Ako nga pala si Tatay Teban. Ako ang nakakita sa iyo sa daan. At ito naman ang anak kong si Arthur. Ikaw ano ang pangalan mo? Siguro naman ngayong gising ka na, pwede na nating puntahan ang mga magulang mo. O kaya ang asawa mo. Ay ako nga pala si Nanay Dang, pakilala niya sa sarili. Umiling ako. Bakit ganun? Bakit wala akong maalala? Inay, wala po yatang maalala si ate, sabi ni Arthur. Talaga ba anak? Wala kang maalala? Tanong ni Nanay Dang. Wala po, nasa po ko uli ang ulo ko dahil sa pagsakit nito. Ang mabuti pa dalhin na kita sa pulis. Mas matutulungan kanila, para mahanap mo ang pamilya mo, lalo at buntis ka. Sabi ni Tatay Teban, buntis po ako. Tanong ko, oo anak. Naku napakaswerte mo, at walang nangyari sa inyong mag-ina nang mahulog ka. Kwento ni Nanay Dang, baka po kung kanino lang mapunta si ate. Tutol ni Arthur sa plano ng tatay niya. Baka mamaya magpanggap lang nakakilala siya. Paano kung nasa panganib pala ang buhay niya? May punto ang anak mo, Teban. And Nanay Dang, mas mainam pa nga siguro na ito ka muna. Hanggang magbalik ang alaala mo. Sa tingin ko nga, nasa panganib ang buhay mo, dahil puro dugo ka nang makita ka namin. San gayon naman ni Tatay Teban? Salamat po sa inyo.
Sabi ko naman, nagugutom ka ba? May luto na akong pagkain, dadalan kita. Mabait na sabi ni Nanay Dang. Gusto ko pong magbanyo, paalam ko sa kanila. O siya sige. Pinlabas niya muna ang mag-ama, saka isinara ang pinto. Nilabas niya ang arinola at nakaramdam naman ako ng hiya. Huwag ka nang mahiya, anak. Hindi mo pa kayang maglakad patungo sa banyo, kaya magtiis ka muna sa ganito ha. Sabi niya sa akin. Napilitan naman na ako, dahil sa totoo lang hinang-hina talaga ako. Matapos kong magbanyo, ay inalalayan uli ako ni nanay na maupo sa kama. Lumabas siya dala ang arinola, at saka bumalik makalipas ang ilang sandali. Kumain ka na para may lakas ka. Matagal kang natulog, kaya kailangan bumawi ka at baka magutom ang anak mo. Pagkarinig ko noon, ay nahipo ko ang tiyan ko. Salamat at hindi sila napaano. Kailangan kong magpalakas, baka sakaling bumalik na din ang alaala ko. Kahit wala akong malasahan, ay pinilit kong kumain. Buntis daw ako at kailangan malamanan ang sikmura ko. O konti-konti lang muna, anak. Baka mabigla ang tiyan mo. Nakatawang sabi ni Nanay Dang. Pinainom niya ako ng maligamgam na tubig, para hindi daw sumakit ang tiyan ko at kung magutom daw uli ako, ay pwede uli akong kumain maya-maya. Kung kaya mong maupo muna anak, maupo ka muna. Ilang araw ka nang nakahiga, bilin ito sa akin at saka lumabas uli ng kwarto. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid. Payak ang pamumuhay ng pamilyang ito. Mukhang malayo sila sa syudad at gaya ng sabi ni Nanay Dang, nagtatanim daw si Tatay Teban ng mga gulay, saka inilalako sa bayan ng Antipolo. Pilit kong inisip kung sino ba talaga ako pero wala talaga akong maalala. At dito na po nagtatapos, ang ika-20 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.